Hi everyone, this is Cici and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, i-share ko naman sa inyo yung mga casualty na nangyari dito sa garden ko. Since it's been raining for a week, so ayan, may nagmashi yata dito or stem rat. So let's check yung succulent na to. It's a curly succulent. So, 1 month na siya dito and starting to get stable. Kaya lang, since nag-rain nga ng 1 week dire-diretso, hindi niya siguro kinaya. And as I can see, parang nagkaroon din ng pest dun sa kanyang stem. So, let's check kung hanggang saan yung rot. Baka pwede nating i-cut yung stem and then i-air dry, tsaka natin i-pot. But when I hold the leaves, as in, mabilis na siya talaga matanggal. So, meaning hindi na talaga nakakabit yung leaves niya doon sa stem. And I think bulok na yung kanyang stem. So, let's just save the leaves and try to propagate it using these leaves kung healthy pa sila. So, let's just give it a try. So, kung hindi naman sila healthy, mabubulok na lang yung leaves. So, ayan, wala na talaga. We have to say goodbye to this curly succulent, but let's try to save the leaves and try to propagate them. So ganyan talaga ang nag-aalaga ng mga succulent or kahit anong plant. So sometimes they have to say goodbye. Kahit anong ingat mo or alaga mo, talagang may ganitong mga nangyayari. So we just have to accept the fact. So ito naman, malaki siya dati. Tapos medyo nagmash yung mga leaves niya sa ilalim. So, as I go and visit them in the veranda area, tinatanggal ko yung mushy leaves. So, ayan. Parang mabubulok din yung stem. So, tanggalin ko lang muna yung mga dried leaves and let's take a closer look sa stem niya kung talagang nag-rot. Pero sa upper stem naman niya, it's clean. So, it's not black. So, I think makakasurvive tong succulent na to. Ang ganda pa naman nito kasi parang perfect yung farina niya. Kaya hirap ako sa mga chubby at saka curly set. Sila yung madaling malusaw pag ganitong dire-diretso ang ulan kahit gano'n ka-fast raining yung soil mixture. So, ito naman yung finlex ko last time do sa unang vlog ko ng mga casualty or disaster. So, nung una, parang nagka-stem rot na lagas yung dahon. Tapos, akala ko din dahil nagkaka-baby. So, before, ang baby niya is 3, 2 maliit and isang medyo malaki. And I think nag-stop na maglagas ng leaves yung succulent na to. So, I'm planning to transfer it to another pot, the smaller one. Pag tuyo na yung potting mix niya. So, this is our Echeveria madiba. So, ayan, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. So, maliit na nga lang yung pot niya, pero parang nagmashi din siya. Tapos, nagkaroon ng black spot yung kanyang inner rosette. So, let's try to check this Echeveria madiba kung anong nangyari. Let's start by pulling out the mushy leaves at the bottom. So, ayan, tinanggal ko na. Kita niyo yung pinaka-stem, may parang white. So, I'm not sure if it is a mealybug. So, all I have to do is put alcohol or spray on it. I'm going to put a generous amount of alcohol on it para mamatay na kung anumang bacteria meron dito. So, okay lang damihan natin yung alcohol kasi mabilis naman mag-dry up yung alcohol. Actually, yung potting mix nito is basa pa kasi katatapos lang ng ulan ng 1 linggo. So, ngayon ko lang sila na-visit. So, it's morning pa, around 8 o'clock in the morning. So, hindi pa masyadong sikat yung araw kasi makulimlim. I guess, uulan na naman. So, this one, ibinaba ko siya dito kasi nung una, akala ko nasa sunburn lang siya. So, nung umulan ng after a week, ayan, parang may mga black spot siya. So, natakot ako na baka fungus siya, tapos mahawa yung mga katabi niyang succulent.
So, ang gagawin ko, i-isolate ko muna siya dito sa may baba. And then, sprayan ko din siya ng alcohol to disinfect. So, hindi ako gumagamit ng mga fungicide or insecticide sa mga succulent ko. All I use is a 70% isopropyl alcohol. Yun lang yung ginagamit ko na pampatay ng mga pest dito sa aking succulent. Tapos, bisitahin natin yung kinat natin last week na Echeveria kissing. So, okay naman. Stable naman yung isang head and then yung 3 babies is growing. Kaya lang yung stem, wala pang binibigay na baby. I don't know. So, medyo matigas pa naman yung stem. So, hindi ko muna siya tatanggalin. So, yung leaves started to get rotten. So, yung iba tinanggal ko. So, let's check na lang ulit natin after a week. Dito naman tayo sa rack ng mga token sizes. So, ayan, nakakita din ako ng isang Echeveria na nagmushy. So, ibaba natin siya and let's check. So, tinanggal ko yung mga dried leaves. So, tinanggal ko yung mga mushy leaves and then, ayan, okay naman yung stem. Hindi naman pala stem rot. And then, siguro, what causes the mushy leaves also na maipon doon? Sikan kasi yung mga babies. May baby siya. So, 3 babies yung ibibigay niya sa atin. So, to make sure that there's no bacteria growing or any pest there na mamahay dito sa pinagmashihan niya ng leaves, I'm going to put again a generous amount of the isopropyl alcohol. So, yan, ganyan lang ako maglagay ng alcohol. So, para akong stockholder ng alcohol. And then, I found this Echeveria lilacina, I think. Yan. Yung inner rosette pa talaga ang nasira. Ang ganda-ganda pa naman ng farina nito. So, we have no choice but to remove yung nabubulok na petals dun sa inner rosette kasi baka mahawa yung mga katabi. Pag rotten na yung mga leaves sa mga succulent, madali silang matanggal. So, ganyan lang. And, tignan natin yung stem kung okay din. So, sa bandang likod, anong nangyari sa kanya? So, medyo malaki na to. So, nagmamashi din yung leaves dito kasi nga ulan na ulan. Tanggalin natin yung dried leaves and i-check natin yung stem kung okay pa ba, malambot pa ba. Kasi alam mo naman pag rotten yung stem, once na hinawakan mo yung mga leaves, magfo-fall out na yung mga yan. O mahuhulog na sila kaagad. So far, may black dun sa stem niya, sa upper part, pero the lower part is matigas. So, I guess, makakasurvive pa to. So, let's give it a try. Let's put it back kung saan siya nakapwesto. So, sabi ko nga sa inyo, kapag ka naglagay kayo ng succulent sa rain or shine area, hindi nyo na siya basta pwedeng ilipat sa mga bright shaded area kasi maninibago siya, lalo na pag naka-adapt, mas lalo siyang matitegi or lalo siyang mamamatay kasi mahirapan na naman siya mag-adapt, lalo na pag nakakakuha na siya ng enough sunlight. So, there's another Echeveria na ang daming dried leaves or black leaves. So, let's remove the black leaves. So, mabilis lang matanggal yung mga dried leaves, black leaves na yan. So, kung mushy, mas mahirap nga actually tagalin yung mushy kasi you have to remove it from the stem pa. Tsaka, mushy nga siya sa matubig. Parang minsan nakakadiri siyang tanggalin. Baka sabihin nyo, ang arte-arte ko, I'm just being true to myself. Ganun naman talaga, diba? Yung mga may alagang succulents dyan na nagtatanggal ng mushy leaves, makaka-relate kayo sa akin, diba? Nakakadiri kasi matubig siya. Ganun. Pero, it's part of gardening. Natatanggal din yung farina niya kasi makapal yung farina niya. Tsaka, madali talaga matanggal yung mga bulok na leaves or dried leaves kasi patay na nga sila, 'di ba? So, sisilipin ko lang yung stem kung okay pa ba. So far, okay naman. Kaya lang may black siya. Kaya siguro nag-black din yung mga leaves. So, I'm going to put alcohol again to disinfect the stem of this Echeveria. And I will put it back kung saan siya nakalagay ulit. So,
So, dito talaga sa rain or shine area, matibay sila. So, if the succulent adapted to the weather na direct sunlight and direct rain, makakasurvive sila. So, eto, akala ko okay. Tapos sa likod pala, ayan. Eto yung sinasabi ko sa inyong mushy leaves na minsan nakakadiri talagang tanggalin, lalo na yung sobrang chubby na leaves na matubig. Kaya pala siya nagmashi kasi siguro may bacteria na rin or something pest kasi sa ilalim pala meron pala akong hindi natanggal na dried leaves. Kasi hindi nga ako nakapagtanggal this week kasi nga ulan ng ulan. Hindi ka rin naman pwede magtanggal ng dry leaves pag umuulan. Diba? Yung stem na pinagtanggalan mo ng dried leaves is baka mabulok. Ibalik na natin siya sa kanyang place. So, parang may white din dun sa stem niya. So, I'm going to spray alcohol again na lang bago ko siya ibalik. So, eto. Yung malaking incubator na to, parang may black spot siya. So, pero isa lang naman, tanggalin natin. So, ayun. Tanggal na pala siya. So, I want to check the stem. Let's remove it from the rock. Pero parang naging legio o nag-etiolate to. Nasa rain or shine area naman siya eh. Maganda siya. So, wala naman problema yung stem niya. So, ibinalik ko na siya. So, eto yung mga dried and mushy leaves na natanggal ko. Yung ibang weeds na nakita ko, tinanggal ko na rin. So, ayan. Eto, konti pa lang. Kung araw-araw mong gagawin, madami talaga makukuha. Tapos, eto yung Craftiveria Choco Broats natin. Update ko lang kayo. So, okay pa naman. May natitira pang isang stem na I think trying to survive dito sa veranda area. Hindi ko kasi siya mailipat sa maliit na pot kasi laging basa yung kanyang soy mix. So, this one naman ang ating Frosty. Akala ko, anong nangyari na sunburn ba? Nagpo-produce pala siya ng flower. Ang cute, di ba? O, ayan yung kanya flower. Hintayin natin siya mag-bloom. I'll check kung makukuha na ko ng video pag nag-blooms. So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.